Handa na ba kayong matuto? Alright, and once again, for our lesson number 6, ito ang mga bagay na dapat alam mo bago ka magsimula ng graphic design. Okay, ang mahalaga ay marunong kang mag-layer mask. Okay, bloopers. Okay. Layer masking, by the word itself, is to mask the other layer para lumabas yung isa pang layer sa ilalim. So, by doing that, halimbawa ito. Okay. Ito gawin nating background, color, edit, fill. Okay. Foreground. Foreground is this, pink. Background is yung white. So, ang gusto natin gamitin is yung white, yung pink. So, foreground color, normal, 100. Okay. Alright, napalitan na siya kung anong kulay dito. Guys, tandaan nyo, hindi lang to yung mixing colors, no? Kasi yun din yung pipiliin mo kung alin sa kanila ang i-activate mo to apply color on your background. So, halimbawa, ito na ngayon yan. Meron na tayong first layer or background layer. Then yung ating image. Magpi-play around tayo ng masking, layer masking, okay? So, pangalanan natin itong woman. Okay. Napakahalaga ng masking, guys, para sa inyong kaalaman, no? Dahil ito ay isa sa gamit na pamamaraan o proseso. Okay. From here, andito yung layer mask. Kaya sabi ko, napakahalaga nitong palette na ito, na layers, channels, and path. Kasi yung path dito naglalaro. Yung color adjustments sa channels dito rin. Then yung layers. Ayan, itong tatlong yan, talagang dyan umiikot yung paggagawa ng layout sa Photoshop. Okay, create layer mask. Click mo lang yan. Then meron na tayong layer mask. Okay? Pero napansin nyo ba na nag-iba yung kulay nito? From pink na ginamit natin. Kasi pag nandito tayo sa photo, babalik yung kulay. Pag nasa layer mask tayo, ayan, sineselect natin yon just to make sure kung alin ang ginagawa natin or ginagalaw natin. Okay? Kikita nyo, napapansin nyo, nagbabago yung kulay ng ating palette. Okay, meaning dito sa layer mask, applicable color is only black and white. Okay, kasi masking po ito. So, to mask the current layer, which is yung woman, para lumabas yung nasa ilalim, gagamit po tayo ng brush tool. Okay. So, ngayon, on this lesson, hindi lang layers ang matututunan nyo, but another tools, which is the brush tool. Basic lang naman ang brush. Ano bang gamit ng brush? Pintura ng brush. So, yun lang din yun. Same lang din ito. Pero dito, bilog. Pero meron din tayong mga specialized brush shapes na ginagamit for special artwork creation. So for now, ayun, yung brush, andito rin yung mga mga settings niya. Opacity, which is yung lakas niya, lagay natin sa 100. Ayan. Yung flow, pwede rin baguhin yan. Pero for the meantime, mamasking muna natin siya ng 100. Lakihan natin. Nakita niyo naman kung paano lakihan to. Ito lang din yan, yung brush. Pwede nyo hugutin dito. Gusto nyo mas matigas or mas soft, dito lang din yan. So, sa basic muna tayo ha, wala mo ng advance. Okay. So, andito tayo sa layer mask. Then, hahagurin lang natin siya from the left to the right. Okay? Ayun, pansin nyo. Okay. Hindi ako satisfied sa buga ng brush. Okay, ayusin lang natin. Smoothing. Lakihan natin yung smoothing to 100. Flow, 100. Normal. Okay. So, ayun. Guys, habang inahagod natin siya, papansin nyo, lumilitaw yung nasa ilalim. Di ba?
Ang objective niya naman talaga is to mask the layer para palitawin kung ano yung nasa ilalim. Gets? So ito yung layer, tapos palulutangan lang natin kung ano yung nasa ilalim. Minamask lang natin yun. Ayan. Okay, bakit hindi na lang erase kung pwede namang burahin? Ganon din naman yung ginagawa. Okay. Pwede namang eraser. Pero pag nagbago ang isip mo kasi, nagka-problema ka, hindi mo na pwedeng ibalik. Magsisimula ka ulit. Unlike dito sa layer mask, babaliktarin mo lang to, yung puti naman ang gagamitin mo. Pag hinagod mo ulit yan, maibabalik mo siya kung ano yung ginawa mo. Alright? So, konting mistake, pwede mong balikan. Pwede mong hindi yung magsisimula ka ulit kasi na-erase mo na. Pwede naman mag-undo, pero syempre kung marami ka nang ginawa, hindi mo na mababalik sa pinakakailangan mo lang. So ayun, so sana magets nyo, no? Minamasking natin siya by using this and black. Minamask natin yan to show off kung ano yung nasa ilalim. Okay, lagyan ko pa ng isang layer ha. Para may idea kayo, mas additional layers. Okay, Control A, Control C, Control W, Control V. Okay? Puro shortcut 'yon. So, andito na yung aking image. Bu-blow up ko lang para mas makita. Okay. Pagpalagay natin na marami na yung layer natin. Halimbawa, ito dalawang layer. Ayan. So, gusto kong ipakita yung isang visual. Gano'n lang din gagawin natin. Nakikita nyo, pag inibabaw ko to, natural, siya yung nasa ibabaw. Siya yung makikita. Pag inilalim ko to, siya yung nasa ilalim. Siya yung nakatago. I-hide ko yung mata, makikita ko siya sa likod. So, ito po yung layering. So, ilalagay ko dito, woman 2. Yan. Pwede nating ilagay yan para natatandaan natin kung ano yung layer na yon. Or either way, click natin kung alin yung ginagalaw natin. Kasi pag marami na yung layers, minsan malilito ka na. Okay? So from this lesson, matututunan mo kung paano maggumamit ng layers, gumamit ng brush tools. Okay? So let's say ito naman, sabihin natin, imamask natin yung part na to, yung mga hawak niya. Ayan. Okay? Hide natin siya para mas kita yun. So, pwede kasing yung part lang na yun. Pwede yung part na yan. Okay? Kung alin yung gusto nating i-mask. Okay? So, napakahalaga nitong masking, guys. Kasi lahat ng, halimbawa, ito ring babae na to. Halimbawa, tinatamad tayo mag-drop out, no? Kasi iti-trace natin yan, kagaya ng isang lesson natin kanina. Pwede rin naman gamitin to. Pero, mas mabagal nga lang siya. So, imamask natin, alisin natin yung background. Yan. Papakita natin yung nasa likod. Ganyan. So, isang paraan din to para i-extract din yung tao, kaya lang mas mabagal. Yan. So, pwede mong anuhin na yan, lakihan mo yung brush mo, imamask mo na to. Para yung tao lang ang matitira. Okay? Okay, hindi ko na gagawin ng buong buo. Ayan. Para makita mo yung nasa ilalim. Ayan. So, ginagawa rin to pagka mahaba ang oras mo. Pero para sa akin kasi mas mabilis yung tinitrace. Ayan. So, basically, ang objective niya is to mask kung ano yung image mo. Kung ano yung kasama niya sa layer. Imamasking niya yon para makita yung kung ano yung nasa ilalim. Parang covering or masking as we call it. Ayan. So pwede mo yang gawin para manatili yung mismong mismong image lang. Okay? Ngayon, may isa pang paraan ng masking na gusto kong i-discuss din. Delete natin para mawala yung masking na 'yon. Okay. Yun kasi manual. Ngayon, kung gusto nating i-vanish ng malinis yung ating ilalim, kagaya nung gagawin ko dito sa artwork na to, hindi siya new layer. Mask ulit. Gagamitin ko dito is yung gradient tool.
Gradient tool is vanishing ang tawag nito in a normal term na ginagawa namin. Ito siya. Ayan, actually. Pag kinlik ko na yun, magte-take effect agad siya. But then, hindi yan ang kailangan ko. So, magli-layer mask ako using the gradient tool. Basic. Okay. Okay, basic. Ayan, andito lang yung mga, ano yan, yung mga, may ibang kulay actually. Ayan, iba-ibang kulay ang naandyan. Merong purple. Ayan, mga vanishing. Mga default po ito na nasa Photoshop na. Ayan, later i-discuss natin. Okay, may singit ko na lang din. Okay. So, aside from flat na screen background na nilalagay natin, pwede tayong gumawa ng vanishing. Kagaya nito. Ayan, halimbawa, ito napili natin kulay. Ayan. I-click and drag lang natin. Shift para mag-straight. Pag hindi ka kasi naka-shift, tatabingi-tabingi yan. So, shift para meron tayong background na vanishing. Okay? So, pwede mo ring pataas. Opposite naman yung ano niya, yung ibibigay niya sa'yo. Okay? One way of creating a background is this gradient tool. Hindi lang tayo puro flat screen. But then, it depends kung ano yung gusto mong gawin sa layout mo. Then, may shape din yan. Merong, yung ginagawa natin is linear. Meron din tayong radial. Okay, pag kinlik natin yan, ayan, radial siya, which is pabilog. Okay? Okay. Ayan, radial. Shift para tuwid. Ayan, papansin nyo, gumagalaw siya, tumutuwid siya pag shift. Okay? So, depende sa kung ano yung kailangan natin at gusto nating design. So, isa yan sa paraan ng paggawa ng background color or anumang color na gusto natin. Matitimpla natin yan. Madadagdagan natin kung ano yung mga kulay na gusto natin. Okay? So, let's say, alisin ko muna itong radial. Ang gagamitin ko itong gradient na to. Okay? So, natuto pa kayo ng another tools na naman. Okay? Tandaan nyo guys, radial and linear gradient tool or vanishing tool. Dati, nung panahon na hindi pa ganito kalakas ang Photoshop, ang ginagawa po niyan, ini-airbrush sa papel ng mga magagaling ang kamay na art directors and creative directors. Ni-spray yan sa papel, then ini-scan namin. At yun ang ginagamit namin pang background sa aming layout. Which is, from the old school Photoshop na medyo mahina pa siya, hindi pa kaya yung mga ganito. Okay? Alright, so let's say, ayan na. Ang gagamitin natin to, hindi lang sa paggawa ng background, yung gradient tool, but then dito rin sa ating layer masking. Okay. Kung bakit ko siya gustong gamitin sa layer masking, kasi para mas pulido ang vanishing mo, pa-vanish ang iyong masking, i-click natin siya dito. Ayan. Kita nyo? Ayan. So, ginagawa natin yan, yung mga ganyang masking. Ayan, nag-take effect na siya. So, layer mask siya na minask natin para makita yung background sa ilalim. Later on, pag nag-compose na tayo ng layout, gagamitin natin yung technique na yan. Kasi, ang purpose and objective, bakit gradient tool? Kasi, itong pag-fade na to is pantay na pantay compared sa imamanual mo. Okay? Yun ang objective number 1. Kailangan maganda yung vanishing, yung pag-fade, maayos, malinis, pulido, and banayad. Kasi pag minano-mano mo yan, guys, there's no perfect hand na makaka-imitate nito. Promise, believe me. Okay? So, for this lesson, ang natutunan nyo is how to mask a layer, how to create a background using the gradient tool. Then at the same time, yung tools na ginagamit natin na matutunan mo sa lesson na to is gradient, brush tool, and then yung ating mixing color palette. Okay? I hope you learn from this lesson, number 6. And sana yung susunod is matandaan nyo rin. Pero pwede nyong balikan yan, step by step, guys. Ang tinuturo ko ngayon is
initial step by step for each na dapat alam nyo bago kayo magbuo ng isang disenyo. Dahil ito ang mga gagamitin nyo para doon sa pag-create mo ng disenyo na yon. And, puputulin na ulit natin and ipopost natin to sa Inspo TV para pwede nyong balik-balikan yung mga hindi nakapanood ng live, yung mga hindi ko friends, pwedeng mapanood sa Inspo TV, pwede nyo ring i-like and share para marami ang matulungan natin o mabigyan natin ng kaalaman ng libre, matutuman lang sa atin. Okay? Cut ko na muna for the moment.